Nako, heto ho ngayon ang napakalaking problema nitong si Marcos Jr. Yung mga kung tawagin solid Marcos loyalist, nag-aalisan na ho sa kanila ngayong mga panahon na to. Heto ho yung mga Marcos loyalist na taga-suporta nitong si Marcos Sr. noong una pa lamang. Heto ho yung mga loyalista sa loob ng 30 taon, kahit na anong paninira ang ginawa nila dito kay Marcos Sr., hindi ho sila naniwala. Heto ho ang problema ngayon itong si Marcos Jr. Dahil itong mga loyalista na to, heto ho talaga ang base nila diyan sa Ilocos Norte, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasi ho mga kababayan, pagka sinabing solid Marcos loyalist, hindi lang ho yan mga Ilocano. Meron ho mga Cebuano, meron ho mga taga Davao, meron hong taga Metro Manila, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Napakarami ho ng mga yan. Yan ay mga OG. Mga OG ho yan, mga OG Marcos loyalist. Ngayong mga panahon na to, isa-isa na ho silang nag-aalisan sa mga Marcos. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hindi na si BBM ang aming Pangulo. Hex Marcos loyalist. March 26, 2026. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Good! Bago pala tayo magtungo dyan sa mga ex-Marcos loyalist, pasadaan muna natin ang mabilisan. Etong sa totoo lang, guess who pala nitong sila Attorney Rowena Guanzon, itong si Congressman Bernadette, itong si Kong BH. Ito, panoorin nun natin mga kababayan. Ayan, sa sobrang dami at marami pang iba. Thank you, Kong. Thank you for having me, Kathy and Bing. Ito ang mga kailangan ng mga haligi dito sa ating bansa because we really have to naman makalabas yung katotohanan. Yes. Pag-usapan natin yung mga current na events, hindi Naku. lang sa Ganda ng get up nitong si Attorney Guanzon. Baget na baget. bansa, Ayos. kundi doon sa House of Representatives. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga uli nung sinabi niya, Wala raw fuel Ang nais crisis. kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. ha? Wala daw oil crisis? Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kong BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says that the President acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Oil, presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayong, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi Pero pag hindi bumaba dapat ganun wala sila na nakawin. Kaya ako gusto ko talaga, bumaba yung VAT. Well, PH. pwede naman natin talagang i-temporary suspend ang VAT on fuel at saka yung excise tax. Kasi pag kinocompute naman namin, kaya naman lalo na kahit pag 1 year, pwede naman natin suspend to considering ang dami nating unused appropriation and Nako. continuing appropriation. Yung continuing appropriation natin, itansya mo na sa 300 billion. Sa 300 billion na yon, kunin mo, gamitin for fuel subsidy and all, or yun na ipangpalit doon sa mawawala sa excise tax and VAT. So, pwede pa rin mag-function yung gobyerno. Kasi yung unused appropriations and continuing, ito yung hindi nagamit ng mga departamento the previous year. Tapos sabi ni BBM, meron naman siyang 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan niya kinukuha itong subsidy na ito? Well, Yeah. meron naman, may mga tinabi tayo syempre, mga ayuda programs. Marami tayong ayuda programs from LTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan. Kaya sinatawag ng contingent, in cases na may ganito, meron tayong contingency. So they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations. May 200 billion yan. Meron naman yan, yun na mga foreign assisted loans, hindi lahat yan magmamaterialize. So pwedeng gamitin yun. Yung AFP modernization, that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Yeah. Diba? So pwedeng gamitin din yun. Tapos, Pero BH, yung unprogrammed funds kasi, di ba, that
that can only be spent on the condition na merong Yung excess earnings. revenue. Oo. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan. Every year So, yan. ibig Kasi performance sabihin, system. mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan Yes, meron. para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana na nakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Yun Ngayon, yun ano eh. kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi yung mga tao, parang hindi nga siya tinitingnan eh. Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayong kalam, ang dami na sa amin nga umuwi na we used our own money. So ano kayang, o tingnan mo, oy, pansinin nyo naman si BBM, oy, ang saman di ay ni mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, na gano'n na lang siya, oy, tumingin naman kayo sa kanan. Grabe naman itong mga OFW na ito. Wala na ba kayong mga utang na loob dyan? Ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Ang mga kababayan. Mama Bing, actually, wala Nasa-stress sa ako dito. Nasa-stress ako. Mama Bing, actually, tayo ang may utang, ang presidente ang may utang na loob sa ating OFW. Oh. Because if not for them, di ba, Kong Bernadette, is bagsak ang ating ekonomiya. $32 billion. Yung isa pang last dapat year. natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. Oh. So, kaya hindi ko lang paano sasabihin walang crisis. Ito palang, Yeah. kaya short-term solution, wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga, mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import lahat ng oil natin, ini-import natin. So, we are really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, Yeah. we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng Gagawin ibang natin bansa, ay hindi na tayo makakapag-import ng refined oil. Oo, Pagka- makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil hindi lang ito congresswoman at na politiko, graduate ito ng the best school of economics in Asia, the UP School of Economics. Yes. Diba? Ano ko to college ko to Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question, Kong BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan isuspend. Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on yung vessels, so ang mga landed cost and yung distribution cost, cost natin cost of is really transport very very high. Cost of high, transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin kahit 1 year, parang more or less nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Doon pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang unused appropriations, Meron sis, pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Di sana yung munang yon. Wag... Mga Kong, next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay niyo muna sa bayan. Naluluto sila. Pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig. Ano naman ngayon ang nangyayari sa House? So for example, meron na bang is there a need for a law to suspend the excise tax? Anong ginagawa Well, sa House? nag-suspend na kami ng excise tax. Pasado na sa amin yan. So ngayon nasa pero na? hindi pa daw natatransmit sa Senate. I have another question. Meron lang akong isisingit, no? Kasi I was wondering, kasi di ba yung biglang nagka-gera na nga and all, nagtataka lang ako na bakit bigla agad-agad nilang tinaas yung
yung gasolina. Eh, Which is dati pa kasi, naman lang stock. diba? I wanted to Because understand wala that. tayong strategic fuel reserve. Diba? Other countries, Okay, yan yun eh. the government has a fuel reserve. Tayo lang ang bansa na Wala, walang fuel diba? reserve. Nag-file na ng bill si Congressman Robert Nazar na sana ipasa. Dapat talaga ito ipasa kaagad para may Emergency fuel yan reserve. eh, yeah. And another thing, nagpa-file kami investigation. Sabi namin sana during the break. Kasi yung oil price distortion sa ating bansa, ang laki. Yes, So sobra. medyo tila may hoarding. May nangyayari dyan na dapat we have to get to the bottom of it. So Yan, imbestigahan nananawagan niya. kami. Kung BH, imbestigahan niyo yan. Nag-point of personal collective privilege si Kong Nazal nung last day na sana even during the break mag-committee hearing on the investigation kasi we have to get to the bottom of it like you said. Yes. Bakit sobrang laki ng taas? Sobra. Nagrereklamo ako kasi dumoble talaga yung gasolina ko, 4,000 Ako, nag-grab something. lang ako Naging kanina. 8,000. Oo, Pero so, I'm sure kahit yan sis, Ako, nagbabike na lang ako. Di ako nagkakarga. Paa lang, paa. nagmahal kahit na yan yan. tataas ang grab. Pero yung excise tax kasi, it doesn't go to a specific fund eh. It goes to the Treasury. Yeah. Yung bill ni Congressman BH Party List Nasal, sana you consider na yung collection sa excise tax, yun ang ilalagay sa reserve fund. Tama. Diba? And at saka ang isa pa, yung we have to revisit the oil deregulation law. Yan Yun ang na. dapat mabilis. Parang namamafia eh. Drastic ang repeal. Diba? Pero i-revisit it, dapat i-release talaga yan. Dapat alisin Sino na yan. bang Committee on Energy sa House of Reps? Nako, sino ba committee on energy namin? Hindi ko alam. Hanapin nyo nga, sino nga committee on yan? energy? At I'm not tawagan sure. nyo nga dyan, baka naman sasagot siya sa akin. Malay Yun. mo. So, hindi ko alam kung ano nang dapat bilisan natin yun. We only have one refinery here in the country eh. So, isa lang ang nag-i-import ng crude oil. All the rest, they import refined oil. So, pag ilang bansa lang yan? Singapore, Korea, Korea. China. So, Indonesia, pagka nag-stop itong mga to mag-export, paano tayo? Malaysia. If the, And yung saddest part din po dyan, Kong, is yun nga paulit-ulit namin pinag-uusapan, yung commodities natin, nakaasa tayo sa ibang bansa. Yes. Tapos of course, that will affect also our yung way of life natin kasi especially the dollar went up. So, ang hirap nun. Ang wala tayong solusyon ni 50%. BBM, BH, ay bibili daw siya sa China. Talagay mo kaya, Kati, bibentahan siya ng China? Well, I think, ibebentahan siya ng China. Ako sa tingin ko, Kasi ang China mabait. mabait ang Si China. Tariela lang ang Hindi. hindi mabait. Trade-in daw, trade-in. Ang gusto ko, mag-ambassador to China, si Tariela. Oo. Siya ang humingi doon na bibili tayo ng fuel. Para naman ma-realize niya na yung ginawa niya, binastos niya doon sa speaking niya doon yung premier ng China, niglagyan niya ng caricature doon, ay Prime hindi Minister. tama yun. Well, Hindi yung ipagdasal tama. ipagdasal natin sana wag tumigil ang export nila. Kasi paano kung feeling nila Yes. kulang sila? Yes. kung Sa dami lang factory eh. Yeah. That's another Diba? thing. Oh, Also. tsaka ito pa, huwag niyo masyadong kawain ng China dahil ngayon pa lang, bilihan ng oil doon through the Strait of Hormuz, Yeah. yuan na, hindi na US. Saka syempre nagre-reserve sila ng storage nila. Exactly. Plus the fact na yung mga factories natin dito, yung kanilang mga raw materials are 50% of our raw materials are Come from coming them. from China. Exported also. Oo. Yeah. So bibili ka ngayon yuan. And nobody can walang makalaban sa kanila based on price. Oh, sabihin niyo itself. naman pro-China ka, Chati, ah. May lahi akong incheck. Tumigil Oo. kayo, tingnan nyo yung mga bahay ninyo from your placemats. Lahat naman yan, made in made in China. China. Sino mahilig sa iPhone? Oh. Made in China yan. Mga... Ay, ayoko lang sabihin na dahil sinasabi natin ng China ay may fuel na baka bentahan tayo dahil sa tayo ay naman neighbor, hindi naman ibig sabihin na pro-China tayo. Kasi kung Fact-based, pro-China ako, dahil dyan lang na argumento, ilan naman si BBM pro-China? Exactly. Trade yan eh, trade. That's Oo. trade. Basically, it's trade. Hindi naman yan political. Yeah, It's yeah. trade because everything really comes That's a from them. stupid, stupid na narrative na sabihin na pag Uy, bawal sinasabi ang mo mga lang. stupid dito, bawal. Sa totoo lang. Mga kababayan, Kaya nandito si Kong. ano pa kaya yung ibang ginagawa ng House of Representatives ngayon, BH, para hindi lang sa crisis na ito, narinig na natin yung bill ni Congressman Nasal of BH Party List. Sa Senate ba, ini-expect nyo na ma-approve yung bill na yun?
Sa excise tax? I'm Yes? sure that, I'm Oh. sure. They actually hinihintay na nila. Kasi that's really necessary. I think, kasi naguguluhan nga ako, sinertify siya as urgent. Pero Pero parang walang hindi daw sure kung gagawin. Kaya doon ako, kung certified as urgent, dapat ang bilis ang nakalating sa Senate. Kaya nga namin magpasa na mabilisan talaga Oo, eh. exactly. If you And, want, di ba, pag may gusto mo, may yeah. paraan. Pero Pag ayaw mo, kaya may hindi ko dahilan. naiintindihan. Now, I if think they kinakabahan will sila na... suspend collection of excise tax, ano Itong programa na to, dapat medyo alerto ka kasi medyo labo-labo ang setup nito. Kailangan medyo mabilis ka dito. Ganyan-ganyan, no? ang estimate na mag... Hindi na nga ako nakakapagsalita eh. Hindi tayo makapalag dito sa kay Atty. Gonzo na dito kay Ma'am BH. O samahan nyo pa ng KTV. Wala na, naloko na, di ba? Kano ang Makokollect. mawawala sa tax sa gobyerno kung Wala isususpend. pa sila sinasabi. Ako, nung inaaral ko lang, nagpapakompute ako, parang nasa 140 plus. Kung 1 year, ha? Kung 1 year. It depends kasi ilang months may isususpend yung excise tax. Oo, ay di dapat doon sa... 150, 140. Oo, dapat... Billion. Yeah, then maybe in the Senate, they will compute that with accuracy. Yung VAT relief ang wala pang Ay, nag-aasikaso. galit. Susuko pa Kasi ang yung VAT direkto. relief, pero that's the point eh. But it's needed. We really have to do that kasi hindi natin alam. Kasi wala nga Yeah, tayong wala oil reserve tayong dito. ano. Kasi kung efficient nilang gagamitin ng agencies ang budget nila, maraming sobra. So it's okay for us to have that VAT relief. So, sobrang-sobra nga, may 805 billion ngang... Utang na naman. Hindi, yung mga retired men in uniform nagkaroon. At saka si... Diba? Ibig sabihin may pera talaga somewhere na kung Meron. gusto mo talaga, may Ay, paraan. May pera sa maleta. Oo, yun ang problema. Ngayon, muutang na naman si BBM ng $800 million sa ADB. Now, I do not know what that is for. But I'm sure that is not to solve this oil crisis because, well, I don't think the ADB will give that kind of loan without some development output. Ang Diba? tanong mo kanina, Kumbing, sino yung chairperson ng Energy? As of July 30, 2025, si Representative Jose Alvarez. Okay, si Kong Pepito Oh, Alvarez. mabait yan. Alam mo, love ko yung mamang yan. Napaka-ano niyan eh. Ano rin yung statesman. Huwag din magsalita ng love dito. Bawal ang mga love dito. Bawal ang mga lab. Bawal. Totoo lang. Bawal dito ang stupid tsaka ang love. Kaya, Congressman Alvarez, we want to hear what your initiatives are in your committee. Maybe we can call him up if he's available. Try to dial him now, and or else hindi naman or else, Parang or we ngayon- can just invite you in the next Yes. show. Para ngayon, nafo-focus lahat talaga sa ayuda, fuel subsidy. So, tama rin naman po yun kasi to shield nga the effect doon sa PUV kasi hindi natin, tinigil natin yung oil price hike. Diba yung fair hike, yeah, tinigil. tinanggal. Sorry, yung fair hike, tinigil. It was announced pero binawi. Yeah. So, mag-subsidy na lang daw muna para at least, kasi kundi, yung consumers naman ng commuters naman na maapektuhan. Oh, ito naman may isa akong narinig na opposition diyan sa pag hindi daw kolektahin ng excise tax kung BH, syempre bababa presyo, di ba? Kasi bawat liter yata 10 pesos dun sa gasolina no? Bababa presyo, gasolina pag wala excise Parang 6 tax. pesos ha? yata per Oo. liter. Pag Kano? tinanggal mo yung excise tax, ha? Hindi ako sure. Yun na yung Estimate nabasa ng ko. iba, 10 pesos pang 6 to gasolina. 10. Pang Gasoline 10. gasolina. Oo. Okay. Pero may nagsasabi na pag binaba mo naman ang presyo ng gasolina, mas tataas naman ngayon ang demand. So, mas marami namang bibili ngayon. Paano naman yun kung wala kang supply? Instead na 50 days ang inyong supply, magiging 30 na lang. Supply and What do you demand. think of that? Kong BH? Kaya nga sinasabi natin, dapat ngayon pa lang i-investigate kung saan nanggagaling yung mga hoarding eh. Kasi may nag-hoard na yan now. Meron talaga. Ngayon pa lang may nag-hoard na yan. Kaya ang laki Hulihin. ng oil price distortion natin. May isa nga tumawag sa akin napakalaking transport organization. Gusto nga nila makipag-usap sa siguro by next week kasi problema ng transport ito. So
hindi na. Hindi ko alam kung yung ayuda nila or yung fuel subsidy or service contracting will be enough para itawid sila doon sa kung ilang araw na mataas ang presyo ng langis. At kailan Mahirap, ito matatapos? Because it looks like Iran is Basta, not backing up. definitely somebody has to be given. Hindi pwedeng someone walang has to desisyon. give way, di ba? Kaya Oo, nga eh. si Risa Ontiveros nagsasabi na siya na itigil nyo ang gera. Itigil nyo ang di. Stop na muna. Di ba? Buti pa si Senator Risa Ontiveros pinapatigil ang digmaan. Ayan na. Well, ayan na nga yung sinasabi natin. Di ba? Akala nyo, ang pakikipag-away sa ibang bansa ay natin. Hindi na nakapagsalita si Bambi eh. Hindi naman away ka ng away sa China eh. Paano niyan ngayon bibili si BBM sa China, Senator Risa? Inaway mo na inaway yung mga kamag-anak ko doon. Alam mo naman na yung chick ako eh. Taking off from what Biro Cathy lang, said. biro lang. Because we are so dependent on other countries. Yeah. Kaya ang lesson dito, Correct. Huwag nga kayong nanganga dyan, na nakikipag-away kayo sa ibang bansa na hindi nyo naman kaya. Foreign diplomacy. Yeah. Ayan, sige, mag-produce kayo ng oil. Sige. Sige, sa katawan nyo kayo mag-produce ng oil. Parang initiation Yan ang lesson dyan sa ating mga politiko. Huwag nga kayong makialam makialam ang Senado kung treaty relations. Kasi trabaho mo yan eh. Pero yung tatawagin mo ngayon yung ibang senador na senador, o naman nga, ang sama naman ng... Wala na ba talaga kayong dyan, yung statesmanship Everything dyan? is ad hominem right now. Parang Wa- pag wala ka mabato. Saka, wag na masyadong pa-show off. Ayan, tingnan nyo. Actually, Ngayon, we need bibili lang din solutions. pala sa China. Paano naman yung sasabihin naman ng ambassador ng China? Minura-mura nyo na ako dyan, lahat. Tapos ngayon, bibili kayo sa amin? Yeah. Abuti na lang, sabi niya, we are good neighbors. Sabi ng China. Humility na lang is the Kong Bernadette, if there's three things na masasuggest mo with this crisis, some people they were saying, katulad nga ni Auntie Claire, sabi niya walang crisis, but we can see it already, di ba? Sa dollar pa lang, kanina binanggit mo din. Kung meron kang tatlong na advice as an economist graduate, ano yun? Well, number one nga, suspend excise tax tsaka yung VAT relief. Pwede natin gawin yun. Pag sabing delikado yung koleksyon, we have a 300 billion continuing appropriations that can be used. So, may pang buffer ka doon. At meron tayong program funds na pwede gamitin. May 13 billion contingent fund. Maraming pwedeng ipangpalit doon Paghugutan. temporarily dito. Yeah. Then, syempre, yung fuel subsidies talaga natin, kailangan tuloy-tuloy sa mga PUV drivers natin, sa mga bus operators, sa lahat ng mga Toda, tricycle and all, dapat continuous yan. At yung oil reserve, kailangan natin ng fuel storage, yung investigation, kailangan mag-investigate Kailangan kami. alamin. Bakit may oil price Yes. distortion right now? Saan nanggagaling yun? So, yan yung tatlo. Pero ang long term natin, dapat oil deregulation law, i-revisit na natin. Kasi yun talagang wala tayo. Oo, dapat That's very i-revisit yun. important. And then, yung monopoly dun sa... Alam naman natin may monopoly Meron tayo namang dito. So, monopolies. kailangan yung distribution natin mas i-widen pa and magpasok na mas marami pang players in the market. Cartel! Yeah, mafia. Cartel! Yes, may Di ba? mafia talaga. I mean, Let's be alam naman natin realistic lahat here, yun. yeah. Marami tayong monopolistic dito sa ating Monopolistic, country. opportunistic. Ayan. Lahat yan. Kronismo. Lahat yan. We Check. really need to release that already. Check Kasi ng para big- mas maraming players, Yeah. mas maraming competition, mas bababa ang Oo, presyo. sa totoo lang, kapag yung competition mo is mas marami, mas nagko-compete sila to each other, pababaan ng presyo. Yeah. Pero sabi nila, yan daw ang purpose ng Oil Deregulation Act. Bakit Di ako makapalag. Di talaga ako makapalag. Di ako makapalag dito kay Atty. Gonzon, dito kay Ma'am BH. At hayaan na ho natin sila. hindi pa rin nangyari? Sabi na nila. May cartel pa rin. Kasi nga, corrupt ang gobyernong ito. Napaka-corrupt. Lahat pag may crisis, isipin na naman saan sila magkakapaldo. Natatandaan mo yun, Kombing, binanggit mo na nga yan sa BOC, di ba? Ay, sa Department of Agriculture. Yung sa palay. Ayan na naman sila, di ba? Oo, di ba? So, may cartel eh. Kahit Mafia. kanya-kanyang kakoy kung sa Bisaya ba Hindi, ba? kaya maganda talaga yung mga nananalo na nagsaserve sa public. They're not indebted to anyone. Yes. Sa They're akin, not Gagong indebted. Bills, wala na lang sweldo. Hindi, tsaka hindi ka indebted doon sa mga ilang Yeah.
players here in the Philippines. Exactly. Eh, yung Otherwise, allocables sa Kong BH, Yes, tayo ayan doon. na. Oo. Ano ba yung allocables na yan? At, Inom ka muna tubig. Nagugupagpatayan ang mga congressman dyan sa allocables na yan. Oh, ano Kong BH ang Hindi, allocable? allocable and allocable, lagyan muna natin ng context. Yung non-allocable kasi, ito yung ito yung DPWH, yung 001, 002. Ganda Ito ni yung Ma'am mga, Beach. pagsabi mo, ito Ganda. yung roads and bridges, saka yung mga flood control na controlled ng DPWH. Ang non-allocable, ito naman ang sa mga legislators. Ito yung sa leadership, parang leadership allocation, di ba? Yun yung pwede mong i-request. Parang meron kaming pwedeng i-request Na project. na projects. Na Kasi infra. syempre, na infra. I-request lang naman yan, pero hindi namin sure kung papayagan Kung yan ng papayagan. DPWH kasi wala na kaming PDAF, wala nang pork barrel, diba? Wala So na basically, siya. yung 01 na sinasabi mo, that's the allocable na ang nag-handle. Non-allocable to. Non-allocable. Yun yung sa DPWH. DPWH. Yung Yes. allocable, yun yung sa congressman. convergence. Ay, yung Which sa is- legislators, hindi naman Oo, sa legislators. Congressional initiative, yung mga Yeah. requests. Ay, yung Hindi 5 ko billion sure. ni Sandro, ano yun? Allocable o non-allocable? Well, nung pinag-aaralan kasi namin, yun ang masama, medyo pati yung non-allocable na napakialaman, nagkaroon ng, so nagkahalo-halo na yung allocable. Inikot. Oo. Parang yun naman yung tinatawag natin na napaglaruan sa DPWH, yun naman yung non-allocable. Napaglaruan ng Pati mga ito. maligno sa DPWH ang non-allocable. Non-allocable, which shouldn't be kasi dapat yan. Meron naman tayong software that says anong road ang dapat lagyan. Anong road ang kailangan. Hindi dapat sa kung sino yung malakas. Yeah. Kung sino yung dapat bigyan na Dapat kung ano allocation. yung priority. Dapat kung ano yung kailangan talaga. So there's a Tignan mo software that DPWH follows but was never followed. Kaya Oo. pagdating sa mga amendment, syempre kanya-kanya na yan kung sino ang malakas Yeah. sa Ano nga ang kusina, top sino dyan? ang malakas sa Top 10 dyan na non-allocables? Eh, aside from Sandro, siyempre si Romualdez, di ba? Kumusta mga ano dyan? Ano ba? Hindi na lang ako ng tubig. Kumusta? Yung aking best friend, ha? Bakit ganyan, ICI? Eh, isa na lang naiiwan dyan, si Chair Andy na lang, Reyes, eh. Lahat nagsiresign na dahil hindi kaya. Hindi kinayang pipirmahan yung mga gusto niyong pirmahan na absuelto si Romualdez. At saka dapat Actually- i-public yan. Yung Actually, kanilang, maganda ano, rin talaga malaman ng investigation. public, even our fellow congressmen, Yes. magandang malaman nila kung sino talaga yung mas malaking allocation na nakuha. So Yes. that they will also know kung naging fair ba. Oo. Kasi kung mahirap yung, kung ang dami mong roads na lang dapat gawin, pero ang late lang ng binigay Ayan si sa'yo. Hindi ba dapat it's Garjola. by needs? Oh, Dapat bitch, by si needs, Garjola, ano? di ba? Ba't ang laki-laki ng budget ni Garjola? Kasi si Garjola, utak. Dating DPWH, USEC, si Garjola, broker. Nung iba. Kaya lumaki yung kanyang ano. Teka muna, ICI, si Garjola ba napasok sa ombudsman na case nyo? Baka naman mamaya pagpunta ko ng Batangas magkita pa kami niyan ni Garjola eh. Nag-amlak daw. Ang Na-amlak daw pinakamasakit siya. naman lang sa... Naamlak na siya? I think Naamla na so. siya? Na-freeze yung Alam mo, account. kung sana pumunta talaga sa project, eh di sana. Yeah. Yun lang, kung hindi Yeah. lang siya naging ghost, sabihin na natin kahit ang laki ng nakuha mong allocation Oo. for your district. Pero may nangyari. At least kung may nangyari, then magpapasalamat yung mga constituents mo. Pero unfair Pero kung kunwari, yun, ang eh. dami. Yeah, I know it's unfair, but I'm just saying, ilagay na May natin, pinuntahan. sinuwerte ka, malapit Swerte ka sa na, best kusina. friend ka ni Sabihin natin gano'n. Romualdez. Pero sana talaga, nagawa lahat. Like for Yeah. example, all the flood control in Bulacan. If only nagawa yun, siguro hindi na Hindi na bumabaha sa bumabaha. Bulacan Sa laki ng yun. budget, Kasi diba? tapos ngayon, nag-react tayo, no flood control for 2026. Pwede ba yun? O di nag-constrict ang economy. nagpa-flood Walang pa rin. sweldo, walang namimili ng semento, di ngayon gutom. And up to now, wala pa rin bidding ang DPWH. Ano na ngayon? Marso na, mag-a-Abril na. Si Ano naka-standstill Million or walang naka-freeze ang trabaho infrastructure dahil natin? ang construction ay nag-shrink. Secretary Vince Dizon, ano ang safety net mo dito? Kasi sabihin ng tao, papapel lang pala yung mga declaration na yon. No, ngayon, dahil hindi naman talaga si Vince Dizon economist, ano lang siya, marami siyang public service, pero hindi siya economist. So, What? sana humingi ka, Secretary Dizon, ng mga advice dyan sa mga taga-NEDA, saka ibang agencies of government to identify ano ba ang development plan ng Pilipinas. Hindi ba merong 5-year development plan? Di doon mo ilagay ang pera ng
DPWH. Hindi, tsaka let's be realistic. Kasi sa totoo lang, hindi pwedeng huminto ang development. Hindi pwede. Hindi talaga. Pero, yun, kailangan talaga ng magkaroon ng proper regulation. Hindi dugtong-dugtong Yung yan allocation. Oo. Basta dapat lang data-driven. Ako data-driven. Dapat may data science naman tayo. We have to follow that. Yeah. Yung listahan ng Kung allocation. ngayon, kung walang nagbibid, walang programs, walang infrastructure, tapos dahil sa sobrang takot nila, hindi sila nagbabayad ng mga gumawa ng proyektong tama. Di ba kaya sabi namin sa DPWH, sana ilabas nyo yung mga construction companies Yes. na hindi affected or walang ghost, walang ngayon, hindi walang nilalabas? problema. Wala eh. Secretary Vince Dizon, sa Dapat totoo lang, Kasi- sino ba talaga dyan at bakit ayaw Ayaw talaga mo ninyo ilabas yan? Kasi kahit yung mga bangko, syempre, generalize nila lahat ng contractors. Eh, hindi naman lahat ng contractors masama ang ginagawa. Exactly. Di ba? Hindi lahat ng Tama, construction tama. companies masama ang ginagawa. So ngayon, just generalize, lahat kayo. So basta may government projects, mainit na kagad ang mga At bangko. saka, Secretary Vince Dizon, bakit naman itong si Bernardo at si Alcantara ay absuelto? Anong klaseng state witness rule kaya ang ginamit nyo dyan? Fake witness rule? Sila mismo tong pasimuno dyan eh. Siyempre yung mastermind doon si Martin Luther, tsaka siyempre yung kanilang kapitan, si Saldico. Oh, nangayayat na nga ngayon si Martin Romualdez eh. Pero hindi mangyayari yan kung walang mga district engineer at regional directors na boss, ganito ganyan natin. Bago pa tayo magsabit ng NEP, palduhan na natin yan. Bukol na tayo dyan. Eh dapat yung mga district engineer na yan, bakit sila ma-absuelto agad? Dapat in-jail mo na sila. In-jail mo na sila. State witness rule eh. Gusto namin malaman kung state witness sila, nasaan po ang kanilang mga shelter o protection houses. Hindi naman pwedeng baka mamaya nagmumoling ako eh. Kita ko na naman yung taong yan eh. Mahirap na mga... Actually, parang natahimik na nga, parang wala nang nangyari doon sa... Yeah. Siyempre, we also want answers, diba? Dahil siyempre... Oo. Akala naman ito, makalimutan natin yan. Mag-abot ng 2028, nakalimutan na. Si Bong Revilla lang ang kinulong nila. Bakit si Bong Revilla lang? Ang layo, di ba? Yung mga nakinabang sa pera na umamin, nagtalo ng sugal sa casino, nakakalaya. Si Bunuan, andyan pa. Diba? Bumalik na si Bunuan. Di naman nila kinulong. Bakit? Kasi ang daming alam ni Bunuan. Kung mag-screen nga, tingnan mo tsura ni Bunuan, parang walang kasalanan. Nakakahiya kayo. Nakakahiya talaga to si Bunuan eh. Actually, kung tutusin mo kami, para kaming pulubi kung magre-request kami ng project. Yeah. Parang sana naman mabigyan tong project na to. Nirequest to ng mga mayors, dumaan sa RDC. Pero talagang barya. Pero yun pala, ang dami-dami palang available na pinapamigay. Marami rin pong congressman ang masamang loob. Kasi ilan lang naman talaga ang nabigyan ng maraming proyekto. At Kaya dapat reforma talaga. Reforma. Hindi lang dyan sa DPWH, sa lahat ng ahensya. At hindi ito makaka-reform ang gobyernong ito sa administration ni BBM. Pero ang focus natin, DPWH pa rin dahil ayaw natin makalimutan ng tao. Kasi ito ginagawa nila ngayon, gusto nila makalimot tayo. tingnan mo lang, for example, 1.1 trillion ang budget ng DPWH last year. Ngayong year na to, ilan na lang? 600 billion na lang. Tanggalin na ho natin itong mic natin kasi wala namang kwenta eh. Diba? Kasi pwede naman. So doon pa lang alaki na lang Alam mo natipid na, na pwedeng makikita. mailagay sa lahat ng bagay. Tsaka sana, yung mga magiging secretary, you don't protect kasi kaibigan nyo, kasi yung gobyerno ito. Pag nagkamali, yung mandato nyo is panindigan nyo na protektahan ang pondo ng bayan. Pinoprotektahan nila, bulsa nila eh. Before I spoke to Secretary Banoan, sabi ko, ba't hindi nyo i-insist sa Congress yung software, yung needs assessment? I-insist nyo dapat, turuan nyo kami. Kami sabihan nyo na hindi, ito dapat ang nilalagyan ng mga pondo. Hindi pero naman daw na nila mag-multiply yan ng 5 times 15 eh. Di ba? Pinakompute yan ni Senator Marcoleta. Ang sagot niya, 55. Pambira. Nakabasa ka ba talaga ng Civil Engineering Board? Kasi alam mo, siguro pag titingin mo, dahil syempre, subject to commission on appointments. Ang commission appointment, majority, legislators. Grado mo sa amin, Bunuan. Palakol na naman. Yan. Sa totoo lang, si Secretary Vince Dizon is not as I expected na magiging gang-ho dito. Kasi nung simula dyan, sabi ko Ang ba, ingay. kilala ko itong Maraming salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda. Salamat sa tanong mo, kaibigan. Napakaganda.
Unang-una, base sa ating karanasan ng pamamahalang Duterte at pamamahalang Marcos, malayong malayo po at napakalaki ng pagkakaiba. Yan. Unang-una po, noong panahon po ni Pangulong Duterte, ang Pilipinas ay nirespeto halos sa buong bansa. Buong mundo, nirespeto po ang ating bansa. Pangalawa, pagdating sa peace and order, napakapayapa ng buhay nating lahat noong panahon ng pamamahalang Duterte. Yan. Pangatlo, nung nakaranas tayo ng isang matinding balot sa ating bansa sa buong mundo, yung pandemic time, alagang-alaga po tayo ng pamamahalang Duterte. Yan po mga bagay na yan. Tatlo pa lang po yan, pero napakarami po kung talagang bubuksan natin ang kasaysayan ng pamamahalang Duterte. Kulang po ang oras natin sa ngayon. Kaya ako nagising sa actually, ito po ang for clarification, hindi po kami manatawag ng mga bulalagtal. Kasi ang mga Marcos loyalista nga, ay mananatiling loyalista dahil tanga. Kaya sila, madalas namin nakakatunggan sa mga post Social media, oo. inaano kami bumaliktad daw. For clarification sa ilang mga Manong Marcos loyalista nga, hindi po kami bumaliktad. Kami lamang po ay may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya kami ay nagising sa katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahalang BBM. Pwede po ba natin ma-expound bakit naggewang-gewang para sa inyo ang pamahalaan ngayon? Naggewang-gewang ang pamahalaan ngayon dahil puro salita, walang gawa. Wala po siyang leadership. Sa katotohanan, walang masasaktan dito dapat eh. Kasi kapag ikaw ay isang taong gobyerno, dapat ka talagang mag-criticize. Ang criticize po is, ano po yan, constructive. Hindi po dapat maging destructive yan. Dapat kung may pagkukulang, baguhin. Kaya yung pangyayari na nakita ko na hindi na kaya, especially sa decision making. Yan. Wala pong decision making ang pamamahala ngayon. Napaka-importante po sa isang leader o sa isang head of the state o head of the nation na meron tayong leadership. Pero sa nakikita ko, base sa aking karanasan, wala pong leadership ang namamahala ngayon. Puro pamumulitika. Nakita nyo naman, ito pa isang dahilan kung bakit ako nagising sa katotohanan. Unang-una, isa yan, na nung ipakulong niya ang Pangulong Duterte na mayroong mabuting kalooban at nagawa sa kanyang pamilya. Yan. Nung kami at panahon pa ng Marcos loyalist pa ako, based on my own experience, nakipaglaban po kami para mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. At walang mga pangulo na ito ay ipinalibing, except Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lamang po nakapagpalibing nito. Wala pong nakapagpalibing ng mga dumating na mga pangulo. Kahit ang kamag-anak ng Pangulong Fidel Ramos Yan. ay hindi nagawang ipalibing ito. Nako. Naipauwi from Hawaii. Yeah. From Hawaii, naiuwi sa bansang Pilipinas, pero yung pagpalibing sa kanyang karapatan bilang isang maituturing nating bayani, dahil nga naging ito yung maging sundalo at naging magaling na leader ng bansang Pilipinas at kinikilala rin, ay may karapatan ayon sa batas na siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero ano ang ginawa nung ito'y may palibing na at naging Pangulo itong si Pangulong BBM? Ano ang nangyari? Ano ang kapalit? Yan. Nakipag-connivance sa mga ICC o sa Netherlands para makidnap ang ating mabuting leader na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ay isang dahilan din. At may isa pang dahilan, dahil ako ay OFW, ex-OFW na. Nakaranas din ako na nakiusap sa Malacanang panahon ng BBM na sana naman hindi dapat pinalitan ang aming sekretary.
Dahil itong Republic Act 11641, Department of Migrant, ay ang Pangulong Duterte ang nagkaloob nito sa mga OFW. Kaya malaki ang utang na loob namin mga OFW na ipinagkaloob niya ang Republic 11641 under Department of Migrant Act ay naging batas na magkaroon kami ng sariling kagawaran, ang Department of Migrant Order. Yan. Pero hindi ako pinakinggan. During the time na ako nakikiusap, ako ay leader pa ng Marcos Loyalist. Masakit para sa akin na ako isang leader ng OFW advocate ay hindi pinakinggan na ako'y may bahagi din ng kanyang pagiging Pangulo. Na ating pinagsisisihan ngayon kung bakit ako sumuporta. Kaya yan ang dahilan, kaibigan, kung bakit ako ay nagising sa aking pagkabangungot. Maraming salamat. Magandang hapon po, Henry po sa European. Sir, kung susumahin po, nais po ulit natin na magtikitin yung solid north at solid south. Paano ba natin makukumpinsin yung parehong panig po na magkaroon ulit ng magtikit ulit yung sanib nila, gayong nagkaroon ng lamat yung norte sa south at nagkaroon ng lamat yung south sa norte. So paano ba natin sila ulit makukumpinsin po na suportahan yung solid north at solid south na itinutulong nila? Ano yung ibig ko sabihin? Yung paano pagkakaisa, mga ano ba ito? Mga Yes po. Duterte? Duterte po at sa norte. Kasi yung norte po si Manong Chavit, tama po. So yung south po si VP Daisa. So paano pa natin sila kakasundo ulit na suportahan po yung itinutulong po ninyong mga politiko? Actually, andito ang solid north natin. Ang norte sa kasi sa ngayon, dapat sa ito. Pero okay lang. Sa ako bang sasagot? Sige sir, anyone po? Kung Sino may gusto sumagot sa mga kasama ko? Ito ang merong ano. Pero kaya ko rin ipaliwanag yan. Kaya lang, Yan, kaya ni siya Sir ang yan, kaya ni tanong. Sir yan. Kaya ibibigay ko sa kanya ang tanong mo. Maraming salamat sa ating lahat sa pagbibigay ng pagkakataong ito na masagot ang katanungan ng Net 25? Euro TV, yes. Euro TV. Yung natuloy po. Sa Euro TV. Okay. Sorry. Doon sa katanungan mo na kung paano natin pagkaisa ang solid north at saka solid south. Actually, hindi naman natin masasabi doon sa binuro nila noon na solid north dahil ang ginamit nila ay unity. Ang unity ay kinompos nila, isinama nila yung solid north. Kaya sinasabi nila na solid north. Ngayon, ang inyong lingkod, ang nagilang ng Cagayan ay bumuo ng Duterte solid north. Nako. So, yari si Marcos Jr. dito. Meron na hong Duterte solid yari. Naloko na. ito natin napatunayan ng solid north noon na naka-umbrella sa unity, hindi na sila solid. Dahil nga sa atin, ang karamihan na sumusuporta noon kay BBM sa norte at ngayon, nandito na sila sa Duterte solid north. At sa katotohanan, meron tayong binubuo na SEAL Force para sa mga ating mga bashers dyan na nagsasabi na ako lang daw ay mag-isa. For your information, during the campaign of Bongbong Marcos, ako ang nag-organize ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas at registered yan sa SEC at ako ang nagparating ng 180 van units na nagsuporta kay BBM dyan sa Mandaluyong headquarter at ako ang nagpatawag ng daan-daang leaders mula doon dito sa norte hanggang doon sa Mindanao. Sumakay pa sila ng aeroplano, gumastos sa lahat yan dahil kami ay nagkanya-kanya kami. So, ngayon, kung tayo ang magsasabi ngayon na former Marcos loyalist na gumalaw noong panahon ng eleksyon ng 2022 ay masasabi ko
Duterte Solid North at Duterte Solid South ay nagkakaisa. Maraming salamat. Sir, sorry follow lang. Kung iisipin po, sa inyong palagay, nabuo na yung Solid North na hawak dati na nabuo ng BBM. Yes. Dahil ako ngayon, ang mga grupo ko, Solid North, ang hindi ko inaano yung Ilocania, no? Ang North, pag sinabi mong North, Luzon. Pag sinabi natin na South, Mindanao. Central, Visayas. So tayo, ginawa natin ngayon, buong Norte, mula dito sa sa Region 4, B, A, B, hanggang doon sa Region 2, Region 1. Lahat yan, meron tayong mga leader dyan, kumikilos na. So, hindi na nila masasabi na sila ay Solid North dahil ang meron tayo ngayon ay Duterte Solid North. Yan. For my end na po kay Ferdinand. For my end po. Sabi kasi ni former Senator Antonio Trillanes sa isang press conference, magkakagulo daw ang Pilipinas kapag bumalik ang mga Duterte. Ano kung statement yung tugon dito? Barking dog yan. Barking dog. Si Trillanes, kalugar ko yan, taga-Caloocan. Tumakbo nga yan ng mayor, hindi nanalo. Kasi ito, tandaan nyo, kung kayo ang matalinong botante, dapat alam nyo kung sino ang iboboto nyo. Meron na yung sariling pagsasaliksik, i-categorize and characterize nyo. Yung tao yan, hindi kilala sa Caloocan yan. Sa totoo lang, Trillanes, kalugar kita pero hindi kita kilala. Ako, 1967 para sa Caloocan ako. Diyan ako nagkamula ng aking kaisipan. Kaya kilala ko ang mga original o antigong taga-Caloocan. Kaya nga tuwang-tuwa ako, may lumitaw na taga-Caloocan na isang congressman na naikipaglaban sa karapatan. Hindi ang Caloocan lang ha, ng buong bayan o buong bansa. Si Congressman Egay Erice. Salute sir! Congratulations! Tama ang ginagawa mo tayo ng pagdigmaan dahil ang Caloocan ay lugar ng mga bayani din. Dahil dyan, nagkaroon ng blood contact ang ating mga ninunong bayani. Okay, Brad? Thank you sa tanong. Sir, kay Sir Ferdinand. Sir Jimmy Mendoza, ang countdown ng internet TV tayo sa buong Pilipinas. Napapakinggan po tayo. Yung declaration of support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manang Chavit Singson, may bas-bas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manang Chavit Singson. Pero si Ma'am Pipi Sara, alam na natatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice presidente. Kaya nga kami mga former Marcos Loyalis, nagsaliksik din kung sino ba ang may kanapat-dapat o sino may potential na maging katanggal. Hindi po kasi namin pwede sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta, magdiring na po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara doon. Hindi pa siya nagdideklara, hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito'y aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos Loyalis. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito, ay wala namang masama dito dahil ito'y aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung itatang ng mga namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan mo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita mo po ang kanyang lalawigan na napakaunang. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ang magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng cattle ng mga baka, kalabaw, kambing, na kung sino may gusto magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan na po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kagabay ng ating pangalawang Pangulo.
paano ang pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Sixon at talaga naman may kalidad na siya pagdating sa North. Simula dyan sa La Union hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng karsada, pinaganda ng munisipyo. Paano nyo makukumbinsihin sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador eh. Tingin ng mga tao, number 1 siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Ano gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente ay gagalanin namin. Pero para sa amin, makukumbinsin namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangungurangot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pananalitika. Makukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil ang bansa namin ang sinusupport dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na magpaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Sixon. At dyan namin siya kukumbinsin na Manong Chavit, please, paalam ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayan Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo, pakinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera sa gitna silangan. Di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng sambayan Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano yung expect nyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to eh. Di ba? Ano yung expect nyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga eh. Ito sabi niya, sabi niyo, ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam niyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-usap-usap po yan. Alam niyo ba na si Congressman Baste, alam niyo ba na Mayor, sorry, connection please. Mayor Baste, na mayroong container na nangis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara, but a matter of Duterte. Because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, particular dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po, hindi po totoo na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito ang masaklap eh. Sa kapila ng gumagalaw ng pangalawang Pangulo ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay Mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sharing, siguro naman hindi po ningit sa inyong kalamanan, lalo na sa mga vlogger na nagdara liksik. Ang ayon sa kaganapan ng ating bansa ay alam niyo yung nangyari ng sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao, sinapak ng sheriff. Maraming nag-side negative sentiment at maraming positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapangalas po
ni Ma'am BP Sara Duterte. Biruin mo na napo babaeng tao. Doon pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapalis yun ang naninilagang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilan ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng marinig? Kasi lantaran na to yung sa Pineto, di ba? Suporta nyo eh. Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suporta si Chavit Singson at Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, ikukonsider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, itong raso na introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader ng international. Lahat ng bansa ay OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan ko OFW. Huwag naman kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan. Basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-alpinize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwedeng sabihin pag ako million kami. No. Tayo pag ang isang bagay na yan, careful din po. No estimation of